aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila, inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakung daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon, at makikita ng lahat siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya. Ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo, ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang, nalalanta ang damo, at ang mga bulaklak ay kumukupas. Kung sila'y mahipa ng hangin, ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta, at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Juda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang, at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Ako po si Father Paul Jacome from the Archdiocese of Manila. Narito na naman po tayo para pagnilayan ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Ang storya mga minamahal kong kapatid na narinig natin sa Ebanghelyo sa araw na ito ay salaysay ng mga nawawala. Sabi nga po ni Jesus doon sa ginamit niyang storya, hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw na isang tupa? Narinig ito, at kung atin ring titingnan, kaugnay nito yung kanyang sinabi. Gayon din naman, hindi kalooban ng iyong amang nasa langit na mapahamak ang isa man sa maliliit na ito.
Kaya lalong ipinagtitibay sa atin ang katotohanan, hindi po ba? Ang punot dulo ng pagparito ni Jesus ay dahil para sa lahat ng katulad nating mga nawawala, no? Kung atin rin pong titingnan ng Ebanghelyo ni San Lucas, tahas ang ipinaalala ni Jesus na ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Kaya nga, sa napakahabang taon at oras ng ating inilalagi sa mundong ibabaw, marahil ito rin talaga ang pinatutungkulan. Ang storya na paulit-ulit na pagnanais ng Diyos na matagpuan tayo. Sa katunayan, kung ipipihit lang natin ng kaunti, no? Kung babalikan natin sa katuloy na storya ng kasaysayan ng paglikha na makikita natin sa aklat ng Henesis, noong unang nagkasala ang nilikhang unang tao, noong pinili niya ang kanyang tawag na pakinggan yung sarili niyang kagustuhan, ano ba yung tanong ng Diyos, no? Ano yung kanyang sinambit? Sabi niya doon, "Where are you?" Nasaan ka? Sa tingin ba natin hindi alam ng Diyos kung nasaan si Eva at Adan noong mga panahong iyon? Siguro dapat nating balikan na itanong ito ng Diyos hindi dahil hindi niya alam kung nasaan sila. Ang katotohanan kung ba't niya ito tinatanong ay dahil tila baga may nawala. Yung orihinal na pagkakakilanlan ng tao. Yung dalisay at walang bahid dungis na ugnayan nila sa isa't isa. Kaya nga, it is important for us when we look back at that creation story, the question of God is not a geographical question, no? But first and foremost, it was a relational one. At kung atin rin palalalimin lalo't higit, no? Ganun rin ang kasalanan. Ang tahasang pagpili na lumayo at tumalikod sa Kanya. At ang ating mga pagpili sa ganitong pagkiling, nagbubunsod po sa atin ng pagkaligaw at pagkawala sa piling niya. That is why sin is our deliberate act of choosing to be far away from God. No? Ngunit kahit sa ating pagkaligaw, mga minamahal kong kapatid, salamat sa Diyos sapagkat Siya pa rin ang unang gumagawa ng paraan. Sa bawat oras, sa bawat panahon at sa bawat pagkakataon, hindi tumitigil ang Diyos na tawagin tayo pabalik sa Kanya. Kaya nga kung iuugnay natin ang katotohanan ito sa kinapapalooban nating panahon ngayon, no? Tayo po ngayon ay nasa 2nd linggo ng panahon ng Adbyento. Panahon na tila baga inaanyayahan rin tayong suriin ang ating buhay. Gaano nga ba tayo kahandang salubungin ng Diyos na dumarating kahit maging sa pang-araw-araw nating mga pamumuhay, no? At alam din natin, ang panahon ng Adbyento ay panahon rin ng mga karanasan natin ng pag-aantay, no? At bahagi ng mga pag-aantay na ito ay yung mga karanasan rin natin na minsan naliligaw tayo sa buhay, no? Marahil minsan nananamlay rin tayo kasi para bang pinag-aantay tayo ng Diyos, no? Kaya nga narinig natin yung ating mga puso, no? Sana matagpuan na tayo ni Jesus. Madalas ipinapaalala sa atin, no? God meets us where we are, no? Salamat sa Diyos kasi niluloob pa rin niyang tagpuin tayo. Pero ito rin ang kanyang paanyaya, no? May paglaya sa pag-amin. Kailangan natin siya. May paglaya sa katotohanang tinatagpo rin sana natin ang kalooban niya, no? Kasi sa isang taong nawawala, bagamat minsan hindi niya alam kung nasaan siya, mahalaga ring makita niya yung kanyang kinapapaloobang konteksto, no? At aminin sa sarili niya, kailangan ko ng higit pa sa kung ano lang yung kaya ko. Kaya nga minsan, no, may dalawang magkaibigan na nag-uusap. Sabi, "What was the bravest thing you've ever said?" No? At ang sagot ng kanyang kaibigan, "Help, tulong."
Yun ang pinakamatapang na bagay na nasambit niya, na kailangan niya ng tulong. Kasi daw, mga minamahal kong kapatid, sa mga pagkakataong tayo rin ay naliligaw, maaari tayong manahan sa pangako na matatagpuan rin tayo. No? Sumigaw tayo, tumawag tayo sa kanyang habag at awa. Because after all, in our ability to recognize our shortcomings and our need for God, we can always say, no, we need help, and God is always there to help us. Kaya nga po, asking for help is not giving up, no? It is refusing to give up. And God will never give up on us. So let us then refuse as well to give up. At kahit pa sa mga karanasan natin ng pagkawala, no? Bagamat may pag-amin, sabi nga po nung magkaibigan sa katuloy na storya, no? Everyone feels a little bit lost sometimes. We know we do. But sometimes, it is enough to know that love will always bring us back, no? Love will always bring us back home. At ang tunay na umiibig, mga minamahal kong kapatid, inuuwi tayo sa ating tunay na tahanan, no? Kaya nga sinabi ni Jesus sa Ebanghelyong ating narinig, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa man sa maliliit na ito. No? Hindi niya kalooban na tayo ay manatili sa pagkaligaw natin. Kaya kung mayroon man tayong dapat panghawakan, hayaan nating matagpuan tayo ng pagmamahal ng Diyos. At kung tutuusin, may isa pa pong sekreto, no? Sa araw na ito, ginugunita rin natin ang mahal na Birhen ng Loreto, no? Marami tayong karanasan ng pagkawala, no? Nakakaramdam tayo ng pagkaligaw, ngunit ibinigay sa atin ni Jesus ang kanyang ina. And even if we feel lost, just hold on to her hand, no? Because we will never be lost in her touch. We will always find a home. We will always be found in Jesus through Mary. No? Kasi sa ganang kalooban ng Diyos, ibinigay niya sa atin ang ating mahal na ina para ipaalala, hindi tayo kailanman mag-iisa. No? We will always have Mary who will always bring us to Jesus. Muli, mga minamahal kong kapatid, sa paglalim po natin sa panahon ng pagdating ng ating Panginoon, panghawakan po natin, God meets us where we are, but He will never leave us where He found us. He will always bring us back to the fold, back to the arms of the Father. Babalik pa rin sa yakap mo, Ama. Amen.